ilaw pala. Daling ko yung power pack. Ang dilim. Grabe, liwanag mga 5:30. Ayan, maglaka pa. It's 5:30 a.m. Guys, good morning. Punta tayo na ngayon ng Adelaide Falls natin. Makikisakay muna tayo. Hindi kaya tayo sasakay muna sa Honda Jazz natin. Kasama natin si Renda. Ayan, parating na. Ako nga pala si Rowan. 2 years na dito sa Australia. Ito, wala pa ring ipon. Platan siya. Hindi share ko. Rapid pay. Dito na tayo ngayon sa yan, BMR Automotive. Dito talaga yung sadya natin. May kikitain tayo dito na tao. So malalaman nyo mamaya kung anong sadya natin. Tayo natin yung ano pa daw siya, 45 minutes away pa sa trabaho niya. Yung bahay niya malayo dito sa trabaho niya. So hintayin na natin yung tao. Testing kung may kalampag. Wala naman. Lakas mo, kunting apak lang sa kilo. Susunod mo naman. Ma-response yan, ha? Tayo. Dito na. Ayan, kunting apak lang sa kilo. V6 to eh. Parang walang delay. Yung talaga pag mag-gas. Yan o. Okay naman siya. Wala namang ikik eh. Siyempre dito lang to eh. Sa city lang to eh. Hindi naman nila siguro to hinarabas. No true road pala. Sa ganun tayo kapila. Walang lahit dito. Yan. Yun yung maganda pag naka-ano ka tas. Tell me about yourself. My name is Rowan. 2 years na sa Australia. Wala na namang ipon. Wala talagang maipon. Pamili ng bagong sasakyan. Wala na talagang ipon. Sunod dito, pang-upgrade. Wala na namang ipon. Alright, we're here. Asia. Oh, Lord, we're in.
Hello guys, so this is it. Nag-toilet lang tayo tapos uminom ng tubig. Hilamos ng konti kasi marumi yung mukha natin, mainit. Ayan na. Ito na yung nabili natin na sasakyan para kay Bossing, para kay Jackie Lo. So ito yung makina, medyo marumi lang kasi sa tao lang to, hindi naman dealership. So hindi siya na linisan, pero marumi lang siya, pero wala siyang leak, mga oil leak. Ayan. Alikabok lang talaga yan. Linisin na lang natin. Yan, pagtsagaan nating punasan. Yan, it's a V6 3.2 liter. So far kanina pinuno ko to. Pinuno ko siya galing sa Adelaide pa uwi. So ito yung ano niya. Pakita ko sa inyo kung ilan yung nagamit natin from Adelaide. Hindi ko alam kung ilang kilometer yun. Pero from Adelaide to border town nasa 3 hours yun. 110 ang takbo natin sa 3 hours. Ayan siya. Medyo mababa ng konti sa kalahati ng tangke. Full tanke yan kanina. So ito yung tinakbo niya. 214, 2010 to na model. Since nandito na rin tayo sa loob, ayun. Ito yung features niya. Sa additional radio, papalitan ko yan soon. Ang touchscreen. Android. Tapos ito naman yan, climate control. Ito yung maganda dito yan. Naka rail wheel drive yan, neutral. Tapos pag push mo, mag-activate yung 4 wheel drive high. Meron din siyang 4 wheel drive high lock. Ayun, locking differential. Tapos push mo, may lock. 4 low. So ayan sa 4 low natin. So ayan ang maganda dyan. Yan lang habol ko. Tsaka ito. Traction control mode. Tsaka ito maganda dito guys. Ayan yung parang granite texture niya. Ayan, wala pang gas-gas yan. So makikita mo yung sasakyan na hindi masyadong abuse. Naluma na siya pero hindi siya talaga nabugbog. City driving lang. Ayan halatang wala siya masyadong pasahero kasi ayan, wala masyadong gas-gas dyan. Kunti yan, sing-sing yata yan. Pero dito wala. Ito naman. Ayan, ito lang halata na gamit pang araw-araw na pamasok siguro. Kasi yan siko yan siguro medyo malaki yung may-ari nito. Laging side yung siko niya dyan. Kaya laging burado. Siguro lang to. Madali lang yan ko na lang yan. Repaint. Ayan. So far yan. Wala naman siyang walang gas-gas. Ayan. Wala rin siyang fade. Yung buttons niya hindi nag-fade. So hindi siya gamit na gamit talaga. Naluma na lang. Ayan mga leather. Ito. Konting na siya. Medyo upod. Sa kalumaan na rin. Pero wala siyang tas-tas. Ayan, na lang. Parang, lang yan. I-retouch ko lang ng pen touch yan para umitim uli. Upod-pod lang yung kulay. Pero wala siyang punit. Leather yan hanggang likod. Off muna natin. Hanggang dito. At sa kabila tayo. Full leather. Pati dito yan yung granite texture nya. Leather to. Yan, wala pang punit yung leather nya. Ito pang pintura. So linisin ko yung matanggal yan. Yung leather talaga siya, wala siyang tas-tas kalmot ng aso, wala. Marumi lang. Parang hindi ka na alikabukan nga para hindi nagamit. Ito, ayan, marumi. Linisin natin. Yan, sunroof. Gumagana yung sunroof na yan. What else? Yun lang, linisin natin to kasi yan, napakarumi. Alikabok. Ito naman sa likuran. Ayan. Swing door. Yan, fold pala to. All the way there. Ito, para saan naman to? Ayan. Malaki. Tapos ang maganda nito, itong upuan niya na fold sa harapan. Kita ko sa inyo. Ganito ang fold nito. Ang ganda yung features nito kasi wait guys. Hanapin ko yung yan. Ayan Rumi. Yan papunta sa harap yung upuan. So malaki yung space natin pag tinanggal to. Ito tatanggalin ko to mamaya. Hindi ko na gagamitin yan. Ang lawak.
wag camping-camping kami, pwede kaming humiga sa loob. Oops, yata wakas siya. Buksan natin tong isa. There. Tapos lagay natin tong nasa ilalim. Yun. Diba? Napakalaki ang space niya. Ayan, kasi ganyan yung setup ng upuan niya. So, ang lawak dito. Ayan, marumi lang. Ayan, nababacuumin natin. So, ito na guys. Ayan na ang ating Suzuki Vitara. Hindi naman siya totally kalakihan, pero SUV na rin siya. Pero at least ito, 4-wheel drive ang habol ko dito. Maganda yung 4-wheel drive niya. Malakas din. Medyo malakas sa gasolina. Gasolina siya eh. Pero siyempre may power. May ganun talaga. Gusto ko sana diesel nito. Nga lang yung diesel nito, available lang in manual. So hindi naman makapag-drive yung asawa ko ng manual. So meron naman isa nito yung ba yan? 2.4 ba yan? Liter. Balag ko papalitan ko yung wheels and tires niya. Pero mag-stick pa rin ako sa outer laki niya para yung hindi magbago yung natin fuel consumption. Kung lalakihan ko, ayun, lalakas na naman kakain. So mag-stick ako diyan para hindi ko na kailangan i-lift kasi pag ni-lift ko to, sagwa naman kung maliit yung gulong. Kaya dapat talaga pag nag-lift ka, lakihan mo yung gulong para mag-match. Kaya di na ako magle-lift, mag-stick na lang ako sa ganyan tire. Ito, size 18. Re-reduce na lang ako ng 17 tapos para medyo siya meaty. So yeah, yun lang muna ang i-update ko sa inyo sa mga future upgrade natin. Yung wheels and tires muna kasi tires niya luma na to, expired na nga eh. Kaya natatakot nga ako bumiyahe kanina kasi baka sumabog sa init ng kalsada, pero yan, nakarating naman tayong safe. So sa ngayon, hindi muna natin pang adventure dito lang muna sa border town. Hanggat dito ay napalitan yung wheels and tires ng medyo maganda tsaka bago para safety tayo. So ngayon, babacuumin muna natin kasi napakadumi. And then yeah, update na lang ulit dito guys kung anong mga gagawin natin, malalaman nyo kasi mag-post naman ako. Lawak ng loob pag nakatupi lahat ng upuan, o pag tinanggal natin yan, bala kong tanggalin yan eh kasi yung next plan ko dito, lalagyan natin to ng bed na yung plywood, tapos yung may drawer dito sa harapan. So pwede natin lagay yung mga utensils natin dyan pang adventure sa ilalim ng ating higaan. So yan, flat na yan dyan all the way doon. Ito, sample ko na lang sa inyo yan, nasa screen. So, ganyan yung magiging itsura niya. Dito tayo na magtatagal. Ayun, yung bandang likuran na to, nilalagyan lang ng aso. Ayun, napakaraming balahibo ng aso. Mahirap tanggalin na kasi sumiksik siya dyan sa may cloth. At anuin ko ng brush. Hirap tanggalin. Kailangan mo talagang bunutin pa isa-isa tapos ipahigop mo sa vacuum. Yun lang mahirap sa mga sasakyan na mga may-ari na nilalagyan ng sa aso yung sasakyan. So pa wala namang amoy kaso ayun, dahil balahibo, ang hirap tanggalin. Ayun, tapos din natin, grabe, 25 minutes siguro tayo natapos dito. Palagay ng balahibo ng aso, hirap. Meron pa naman naiiwan pero konti na lang. Kasi sa kanina malala. Yan, ayusin mo yan dyan. Brimita mo ng brush yung mga singit-singit para maganda yung brush mo, nakakasugat
sugat na nga ni. Sugat. Huwag mo na gamitin. Pang engine bay lang yan eh. Hindi naman talaga pang polish yan. Ha? Baka cotton buds. Cotton buds, ikaw na. Tapos may isa pa dito. Kalahati pa lang ako. Tara, tuloy na natin. May isa pa. Ayan o. Kita nyo yun guys. So, pinagkaiba ng may buhok ng aso at saka wala. Meron tayo may nawalang passenger dito. Ito, buti na lang may mga extra ako. Meron dito, tsaka isa dun sa may harapan, sa may wheel arch cover. And ito lang magkasya eh. Iba dun sa ito itulak lang yun, ito screw type. Ito lang magkasya. So ito na gamitin natin. Tapos na tayo maglinis. Tinulungan tayo ni bossing. Medyo not bad. Ayun, naalis na yung balahibo ng aso. Tapos spray na rin tayo ng pang clear ng salamin, pero may mga lamat-lamat pa ng konti. Matigas eh. Susunod araw na lang. At least yan, nabawasan na siya. Sige pa. Pinaka main reason talaga bakit kami bumili ng isa pang sasakyan. Kasi yung asawa ko, yung talagang pasok niya sa umaga is simula siya ng 8 o'clock. Ako naman, yung pasok ko is start kami ng trabaho is 5:45 ng umaga. So yun, pumapasok ako ng 5:20 ng umaga. Ang ginagawa, yung asawa ko sumasabay na sa akin, tapos natutulog na siya sa sasakyan for how many hours? 2 hours. Nagising siya 7:30. Yun, pasok na siya. So kawawa naman, aga niya pumapasok. Kaya yun, kailangan talaga bumili ng isa pang sasakyan kasi gano'n na nga, sayang naman yung oras niya, papasok sasabay sa akin, tapos instead na mahaba pa yung tutulogin niya dito sa loob ng bahay kung hindi siya sasabay sa akin. Kaya bumili na lang kami ng isa pang sasakyan. Bakit malaki ang tanong? Kung bibili pa kami ng another maliit para sa kanya, meron na kami maliit. So why? Bumili lang kami ng hindi namang kalakihan talaga, saktuhan lang. At isang purpose naman nito madadala namin sa dagat o sa saan-saan. Kasi yung sa akin, naka-lowered na yan, hindi na namin madala sa dagat. Kasi sa sayad, kaya yun. Tapos ito, gusto niya, sana, pangarap niya talaga yung Jimny. Ay ko, ang mahal niyan, hindi natin kaya yan. Ang mahal ng Jimny. So yan na lang, Vitara na lang, total. Maganda rin naman yung Vitara. Medyo malaki-laki nga lang konti sa Jimny. Pero yung 4-wheel drive niyan, same technology lang ng Suzuki, maganda. Kaya nag-Vitara kami. At least yan, hindi na siya sasabay sa akin ngayon pag papasok ng umaga. Bakit ayaw to? Ayun, kulang na sa diin. Yan, tapos na. Yun, hindi na siya sasabay sa akin sa umaga. Papasok siguro next week kasi kailangan niya pang igamay ito, mag-drive siya nito, medyo malaki. Tuturuan ko muna siya mag-drive nito kasi sa Australia tayo, wala tayo sa Pilipinas, mahirap. Siguro mga December na ngayon, stop work na rin next week. So siguro tama-tama next week stop work. Yun, matuturuan ko siya dito sa Australian road rules. And then pag kaya niya na mag-isa, yun, pasok na siya ng 7:30 o 7:20. Mauna na ako. Yun, kaya ito, problema nito, ito sa loob. Yan sa labas, kaya lang sa labas naman exposed masyado. Siguro sa umaga pagpapalitin ko na lang ng dalawa. Pasok yung isa, labas yung isa. Sa hapon naman, halos nagsasabay lang kami pag-uwi. Pero sa hapon, mas more on nauuna ako. Kasi hinihintay ko naman siya sa hapon. Ngayon, may sasakyan na kami, kanya-kanya na kaming uwi. Kanya-kanyang pasok, kanya-kanyang uwi. So, yun ang mangyayari. So, yun yung isa sa one reason, pinaka-reason namin bakit bumili kami ng isa pang sasakyan. Kasi wala namang modes of transport dito yung iba. Wala namang jeep, walang bus, walang trike. Kaya yun, kanya-kanya talaga kung magkaiba kayo ng oras ng pasok. So, yun. Yun tayo sa may bandang harapan. Kasi may kulang pa doon. Nawala yung passenger doon. Buti na may extra tayo. Marami. Ito.
Nawala siya dito. Yan. Then, tapos na tayo.